Amen? So tayo po'y magsisimula. Ibigay natin yung the best na pagsamba sa Panginoon at pangungunahan po tayo ni Pastora Vicky. Amen. Sige po. Tayo po ay mananalangin. So, every first Sunday of the month, meron po tayong corporate prayer. So, hindi lamang po kami dito sa harapan, kundi kayo din po. Maaari po kayong magbigay ng mga pasasalamat sa Diyos. Pagsamba, yung how we adore God. Since the beginning of time, God has, He never changed. Hindi po siya nagbabago. Kung paano yung pakikitungo niya sa atin sa pasimula ay ganoon na ang Diyos ay napakabuti. Inaanyayahan ko po ang lahat na sama-sama po natin ihatid yung adoration sa ating Diyos. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami. Ikaw na Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, lahat-lahat ng mga nakikita po namin, ang lahat ng ito ay hawak mo sa iyong kamay. Ikaw, Panginoon Diyos, ang siyang may kontrol ng lahat ng ito, kung kaya't kami sa umagang ito ay patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan mo, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan, punong-puno ng kabutihan, punong-puno, Panginoon, ng buhay, at nais po namin na ikaw ay handugan ng aming pasasalamat, ng aming pagsamba, ng lahat-lahat sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ay isang Diyos na nagmamay-ari ng lahat-lahat sa mundong ito. Hawak mo at kontrolado mo at alam mo ang kinabukasan naming lahat. Nababatid mo po ang lahat ng ito. Kaya ang lahat ng mabubuting bagay ay inihanda mo na para sa iyong mga anak. Kaya dakilang Diyos, kami patuloy na umaasa. Patuloy na kami nagtitiwala sa iyo na isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na may kontrol ng lahat, ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ng kapayapaan, ng kasaganaan. Ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, kasama po ang buong kongregasyon na ito, kami po ay patuloy na sasamba, magpupuri, ang aming buong kaisipan, ang aming kalakasan ay nakasentro lamang sa iisang Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, maging ang lahat ng liwanag na ito sa aming daigdig ay ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos ng kaliwanagan, and even Lord, sa lumang tipan, ikaw, Lord, ang siyang nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng pinili mong bansa. Panginoon, ganun din po sa amin na ikaw ang siyang nagbibigay ng masaganang provision sa aming buhay. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ano pa ang aming hihingin? Ano pa ang aming hahanapin? Sapagkat ang lahat ay iprinobide mo na. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, O God. Panginoong Diyos na makapangyarihan, patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon. Itinataas ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Hindi po kami magsasawa, hindi po kami magsasawang magsasabi. Ibubukas ang aming mga labi sa pagpuri at pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Dakila ka, Panginoon. Tapat ka, mabuti ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa kabila po, Panginoon, ng iyong katapatan sa amin, ng iyong kabutihan sa amin, ng iyong kadakilaan sa amin, Panginoon. Kami po ay nagkakasala. Madalas po, Panginoon, na nagkakasala kami, Panginoon. Lord, nais po namin, lalo na po sa umagang ito, Panginoon, hugasan mo po kami sa iyong banal na pangalan, Panginoon, nang sa ganoon po ay magiging mabangong sa iyong banal na trono, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pananalangin sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Madalas, Panginoon, nakakalimot kami, Panginoon, na ang desisyon po namin, Panginoon, ay laging kami, Panginoon, nakakalimutan po namin na kailangan iugnay, Panginoon. Kailangan sabihin po namin na ikaw ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Lord, nawawalan kami ng pasensya, Panginoon. Madalas, Panginoon, nakakalimot kami na ikaw ang Diyos, Panginoon, na kailangan kami po ay sumunod sa inyo, Panginoon. Kung minsan, Panginoon,
nadadala po kami ng kung ano-anong mga bagay na nagiging hindrances, Panginoon, sa iyong pagsamba, sa iyong pagiging ama namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, O Diyos. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nais mo, Panginoon, na kami maging mabuti, maging matuwid sa iyong landas, Panginoon. Minahal mo kami, Panginoon. Kaya gayon na lamang, Panginoon, na ang nais mo, ang mga anak mo ay maging tuwid sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, lagi po namin hinihingi, Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya, Panginoon, madalas gumigising sa amin, sa aming mga pagkakamali, O Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na walang sawang nakikinig sa amin, na walang sawang nagbibigay para kami maging mabuti, Panginoon, mga buting anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay mo sa amin upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat, kantahan ka, Panginoon, maibigay ang kagalakan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos, kami po ay naririto, nakatayo dito sa harapan upang ikaw ay pasalamatan sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Sinasamba ka namin, O Lord God. Ikaw ang aming dinadakila at Diyos na aming makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ama, salamat po, Panginoon, sa gabay niyo po sa amin, sa mga biyaya na ibinigay niyo po sa amin, pagpapala, physical man o spiritual man pamumuhay. Ama, salamat po sa mga biyaya na pagkain na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw, na lubos pa, Panginoon. Hindi lang po sa 3 beses na ibinigay niyo po, Panginoon. Na labis-labis pa, ng higit pa, Panginoon. At sabi niyo nga po sa inyong salita, na maging makontento kami kung ano man ang meron sa amin. Na wag na naming hanapin pa sa iba. Salamat po, Lord God, sa inyong mga salita, sa mga natutunan namin sa inyo, Lord God. Salamat po sa... kahit kung sa maliit na bagay na ginagawa kong ito, Panginoon, nais ko po makapaglingkod sa inyo, Lord God. Dahil ikaw po ang aming Diyos na dakila, Panginoon. Hindi po kami dapat na nagdedesisyon sa sarili namin. Kayo po ang dapat na magdesisyon, Panginoon, para sa aming buhay. Lord, purihin ka, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig at pagmamahal niyo po sa amin. Hindi po namin makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo po sa aming buhay. Sa lahat ng mga kapatid, mga pastor na laging gumagabay sa amin, Panginoon. Ginagabayan niyo kami lagi, Panginoon. Marami po salamat. Lord God, salamat po sa mga natatamasa naming mga biyaya sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Lord, hiling ko lang po, Panginoon, na gabay niyo po ang lahat po ng mga pastor po dito na aming mga tagapagturo ng inyong mga salita. At sana po, Panginoon, na maipasok po namin ang lahat ng inyong mga itinuturo at inaaral sa amin. Marami po salamat sa inyo. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sa patuloy naming pananalangin, Panginoon, sa aming iglesia, our church, Lord God, the church, Lord, we believe nung nanampalataya kami sa inyo at nanahan ng Espiritu sa amin, we are the church. Kaming mga anak mo, ang iglesia mo, Panginoon. Kaya naman tinataas ko ang bawat isa ng mga anak mo na naririto, Lord God. Continue, O God, na ikaw, Panginoon, ang maranasan nila sa personal na pamamaraan. Lord, give them breakthroughs
sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Lord, give breakthroughs in our lives, in our finances, in our family, in our school, in our work, in physical, oh God, and most especially give breakthrough spiritually, Lord God. Lahat ng mga anak mo dito na nandito sa iglesia mo, Panginoon, at nananampalataya sa iyo, Lord God, lahat, Panginoon, bigyan mo ng passion, bigyan mo ng desire to commit for the ministry, to commit in the church, physically, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na magbibigay ng more tithers in the mighty name of Jesus. Ikaw ang magbibigay ng more givers, ng more ministers, oh God, ng mga kamanggagawa sa ministeryo. Lord, walang imposible sa iyo. Apart from you, wala kaming magagawa. Kaya naman, Lord, hayaan mo patuloy at patuloy na magsumiksik. Hanapin namin ang iyong presensya at patuloy, Panginoon, na iparanas mo ito sa personal na pamamaraan. Lord, ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay personal na Diyos. Ikaw ang Diyos na umaabot. Ikaw ang Diyos na yumayakap. Kaya naman, Panginoon, bilang mga anak mo at bilang iyong iglesia, Lord, nais namin, Panginoon, na makibahagi dito sa iglesia mo, sa paggawa, Panginoon, kung ano man, Panginoon, maliit man o malaki na ministeryo ay parehas lamang, because the purpose of it is to glorify your name, O God. Lord, salamat sa kabutihan mo. Truly, the highest form of thanksgiving, Panginoon, ay yung pagkukomit namin sa ministeryo, pagpapakita na nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na itaas namin sa sandaling itong aming mga pastor. Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga liderato, especially for the pastors, we are praying in the mighty name of Jesus, yung mga godly visions na pinagkaloob mo sa kanila, may it prosper in the mighty name of Jesus. May it come to pass, Lord God. Lord, the expansion, oh God, to evangelize, Panginoon, to bring more souls to you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magdeklara kami ng mga pagpapala sa aming mga pastor, sa kanilang pamilya, sa lahat, Panginoon, ng mga ministeryong ipinagkaloob mo. Lord, bigyan mo sila ng patuloy na kasigasigan, ng patuloy na kagalakan, ng patuloy na kalakasan na nagmumula sa iyo. And Lord, we are declaring, oh God, your full gear of protection and your anointing in their lives in the mighty name of Jesus. Gayon din, Panginoon, sa mga leaders namin, sa mga workers, hayaan mo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na pagiging masigasig sa paglilingkod sa iyo ang ipagkaloob mo. Lord, sa lahat, Panginoon, tinataas namin, O Diyos, ang physical sanctuary na ito, O Diyos. Lord, sa bawat sulok ng iglesyang ito, we declare, O God, your protection in the mighty name of Jesus. Manahan ang Espiritu mo lamang. We continuously declare, O God, na ikaw, Panginoon, magpapala sa bawat papasok sa pintuan na yon. Mararanasan ka, Panginoon, at hindi uuwi ng empty, Lord God, kundi they are full of faith, full of joy, full of strength, oh God, that comes from you. Tinataas din namin patuloy, Panginoon, ang pananambahan namin sa sandaling ito. Lord God, sa lahat ng gagamitin mo, sa worship team, sa lahat ng tatayo, sa patuloy, Panginoon, sa magsasalita at mag-share ng iyong mga salita sa sandaling ito, we continuously declare, oh God, your victory in the mighty name of Jesus. Victory upon from you, oh God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na maranasan ka araw-araw, maranasan ka. Oh Diyos, mag-level up kami. We don't want to be stagnant. We don't want to stay on the same level, oh God. That's why, oh God, we continuously pray for the church and for our church, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw, mangunguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, oh God, sa umagang ito, we continue pray for our nation. Lord Jesus, we pray for the Philippines, oh God. Nakikita mo po ang kalagayan ng aming bansa. Nakikita mo, Panginoon, kung ano ang nangyayari sa bawat sulok ng aming Pilipinas. Panginoon, patuloy po naming ipinaninikluhod ito sa iyo. Sapagkat ito po, Panginoong bansang ito, ay patuloy namin, O God, dinideclare na isa sa bansang pinili mo, na kung saan, Panginoon,
Tunay nga nang sabi mo, if my people turn their wicked ways and obey my words, I will bless this nation. Kaya patuloy po namin inaangkin ito, Panginoon. Amin pong itinadalangin, simula po sa pamunuan ng bansang ito, ang aming presidente. Pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa iyo upang patuloy po, Panginoon, na yung pagkatawag mo sa kanya, yung pagkaluklok mo po sa kanya sa bansang ito, siya po, Panginoon, ay matutong sumangguni sa iyo yung mga pamamalakad na pamamaraan na ginagawa niya, Panginoon, ay maging ayon sa iyong kagustuhan, O God. Patuloy po naming itinadalangin. Lahat po, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang patuloy po niyang gagawin. Ganon din po sa mga senators, sa mga kongresista, sa mga governors, vice governors, sa mga mayors, even sa mga pinakamababang pamunuan ng bansang ito, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo ang aming bansa. Patuloy po, Panginoon Diyos, na ikaw ang gumapi sa lahat, Panginoon, na gumagawa, Panginoon, ng hindi ka nais-nais. Ang mga korupsyon, ang mga nangyayaring patayan, ang mga nangyayaring holdapan, ang mga nangyayari, Panginoon Diyos, na kung ano-anong pagkidnap, in the name of Jesus, mga kaguluhan, in the mighty name of Jesus, tinatanggalan namin sa makapangyarihan pangalan mo na ang kapangyarihan ng lahat ng yan in the name of Jesus, at patuloy po namin, Panginoong, idinideklara ang kapayapaan ang maghari sa bansang ito. Patuloy na maipangaral ang iyong salita. Magpadala ka po ng maraming manggagawa, magpadala ka ng maraming evangelista to share your good news, to share your salvation, upang patuloy na magkaroon ng transformation ang bansang ito. Panginoon, mahabag ka sa aming bansa. Sila po, Panginoon, na patuloy na nagkakaroon ng mga personal na interes sa pagkakaluklok nila. Patuloy po namin, O Diyos, kinakat ang lahat ng yan in the name of Jesus. Palayain mo po ang aming bansa sa korupsyon. Palayain mo po ang aming bansa sa mga katiwalian na patuloy na hinahangad ng mga tao na iniluklok mo na kung saan ay walang pagmamahal sa bansa, walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa paglilingkod. In the mighty name of Jesus, we cast it out. At ang amin po, Panginoong, dinideclare, Panginoon, magpapadala ka, magluluklok ka this coming election ng mga iluluklok mo, Panginoon, na may takot sa iyo, mga iluluklok mo na karapat-dapat, mga iluluklok mo na marunong sumangguni sa iyo at may takot sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, we pray for this coming election na patuloy po, Panginoon, na hahadlangan mo ang lahat po, Panginoon, ng gawa ng kaaway. Ang hahayaan mong manaig ay ang katotohanan. Ang hahayaan mong manaig ay kung ano ang tama at kung ano po, Panginoon, ang magiging bunga na eleksyon, hindi po pandaraya, Panginoon. Kaya, oh God, sa oras na ito, gawin mo rin pong disiplinado, organisado ang lahat-lahat ng mga departamento ng Pilipinas upang magkaroon ng maayos at maganda, Panginoon, na pagsasakatuparan ng mga iniimplementa nilang mga batas, Panginoon. Lord Jesus, lahat po ng mga tao na involved sa mga katiwalian, lahat po, Panginoon, ng mga tao, O God, na kung saan sila po, O God, ay nagpakasasa sa yaman ng bansa. Lahat po, Panginoon, ng mga nag-put up na mga illegal na mga asugalan o ano pa mang mga illegal na gawain sa aming bansa, patuloy mong i-expose, patuloy mo silang parusahan, patuloy mo silang tanggalin in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo na magkaroon patuloy ng kalayaan sa pangangaral ng iyong salita. Magkaroon ng disiplina ang lahat ng mamamayan, even dun sa mga kokonting bagay. Pagtatapon ng basura, matuto po sila, Panginoon, sumunod. Matuto po sila, Panginoon Diyos, na maging disiplinado. Ganon din, even Lord, sa mga pagsunod sa trapiko, sa lahat ng mga ini-implement ng nasa batas. Panginoon Diyos, maging tapat sila sa tungkulin at ganun din ang mamamayang Pilipino, O God. And today, O God, as we engage in your prayer, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang bansang Israel. Dalangin po namin
na kung paano mo sila pinapagtagumpay noon, papagtatagumpayin mo rin sila ngayon. Hindi po sila magagapi sapagkat sila, Panginoon, ay pinili mong bansa. Sila, Panginoon Diyos, ay bansa, Panginoon, na kung saan binigyan mo ng puwersa upang mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ito po, Panginoon Diyos, ay patuloy na mag-exist at lahat po ng kumakalaban sa bansang ito, Panginoon, sila'y talunan at ang aming dinideclare ay ang tagumpay mo sa bansang ito, Panginoon. Mahabag ka sa mga kababayan namin na nagtatrabaho doon. Mahabag ka sa mga kababayan namin na binwis ang kanilang buhay upang sila po'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, makumita lamang. Kaya amin pong inilalapit ang bansang ito, lahat ng mamamayan doon, even yung kanila po, Panginoong mga nasa militar, bigyan mo po sila ng strength na nagmumula sa iyo upang patuloy nilang maipaglaban ang kanilang bansa. And today, oh God, we entrust you everything na lahat ng aming ipinanalangin. And as we engage in intercession and in listening to your words, patuloy po namin ini-entrust sa iyo ang lahat. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong gagawin. Patuloy po kami umaasa na ikaw ang Diyos na maghahari sa kongregasyon na ito. Na ikaw po, Panginoon, ang presensya mo ang mananatili sa lugar na ito. And we exalt you, O God, sapagkat ikaw ang Diyos nila Moses, nila Jacob, nila David, at kung paano ka naging Diyos noon, ngayon at kailanman, Panginoon, ikaw pa rin ang Diyos namin na sinasamba, tunay, wagas, mapagmahal, maasahan. Salamat sa iyo, Panginoon. And again, we entrust you everything. Ang lahat po ng aming pinanalangin sa oras na ito, Panginoon Diyos, ay inaangkin po namin na may pananampalataya at sineselyohan namin ang banal mong dugo in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen at Amen. Praise God. So, bawat isa po sa atin ay kumuha ng kanya-kanyang partner at tayo po ay magkaroon ng pananalangin sa isa't isa. Sige po, I'll give you 5 minutes. Umikot po kayo. Pag-pray po yung mga kapatiran.
morning, church. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ay magalak sa panibagong araw, panibagong buwan at bagong umaga na kanyang pinagkaloob. At tayo mabuhay sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ibigay po natin ang the best na papuri para sa ating Diyos na buhay. Dakila, tapat ka nga po, Panginoon. Oh, this is the day that the Lord has made. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po natin ang ating Diyos. Ibigay po natin ang the best na papuri para sa Kanya. Hallelujah. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Sabay-sabay mo lang sabihin, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new
pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ano man ang panahon, Panginoon, ano man ang sitwasyon namin, Panginoon, O Diyos, marapat, Panginoon, ikaw ang aming papurihan, pasalamatan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin ay wagas, Panginoon. Pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay puro, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Sa krus
kang mataas na papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Wala nang iba kami, Panginoon. Wala hanggan, O Diyos, ang aming papuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Dakila kang hapo tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, dakila ka. Oh, Diyos, dakila ka. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat sa iyo. Sa iyo, Panginoon, lahat ng palakpak na ito sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. To God be the glory. Let's all settle down, church. At magandang umaga po sa bawat isa. At Merry Christmas. Tama po ba? Ngayon na po officially nag-start ang Pasko sa buong Pilipinas. And before we give our tithes and offerings, let me just remind everyone kung paano po ba o ano po ba dapat ang perspektibo when we give to the Lord. So sabi po sa Psalm 24 verse 1, the earth is Yahweh's and the fullness thereof, the earth and those who dwell in it. So kung lahat po pala ay sa Panginoon, yung pagbibigay po natin is pagbabalik. Tama po ba? Sapagkat yung mga natatanggap po nating mga material na bagay and other things, ito po ay binibigay ng Panginoon sa atin bilang mga nangangasiwa or stewards. And so, when we give, may mga iba po kasi nagsasabi, ayaw ng Panginoon na nagkakaroon siya ng utang. So, ibabalik niya ito. Hindi po yun totoo dahil yung pagbibigay po natin ay hindi pagbibigay ng utang, paggawa natin ng utang sa Panginoon. Kung may naalala po kayong joke or isang skit noon sa, tagal na, yung kay Dolphy, may nanghihiram po sa kanyang 500 pesos at ang meron lang siyang cash noon ay mga 300. So yung nanguutang ang sabi, may utang ka pa sa aking 200. So parang ganun ginagawa ng iba na pag nagbigay ka raw sa Panginoon, ang Panginoon ay nagkakautang sa inyo. Pero ang sabi po ni David sa Psalm 24, ang lahat ay pagmamayari ng Panginoon. So sabi po ni Pablo, when we give in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, you must give, each of you must decide in his heart. So number 1 daw po is, we decide in our hearts when we give. At it must not be out of reluctance or may pag-aalinlangan or under compulsion or napipilitan. Why? Sabi ni Pablo, sapagkat God loves a cheerful giver. So, dinefine po ni Pablo ano ang pagbibigay ng may kagalakan. Hindi nag-aalinlangan at hindi napipilitan. So, before we give this morning, let us check our hearts and pray to God that we would give out of a cheerful heart ng may kagalakan. Sa katunayan po, itong verse na to, Paul was not even talking about tithes or tithing. He was talking about giving in general to support the ministry because Paul was commending some of the people or group of people na nagsusuporta. And so when we give to the Lord, we are not making a debt from the Lord. We are not expecting na as if it is may hinihintay agad tayong kapalit. Although there is blessing in obedience, ang motivation po natin in giving is to support the ministry, the church. So inahan ko po ang bawat isa na tumayo. Let's pray for our hearts and givings. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy kami ay nagagalak sapagkat kami ay nakapagbigay ng papuri at may balik ang lahat ng pasasalamat na nararapat lamang sa inyo. Panginoon, dinadalangin namin na ang mga kaloob na aming ihahandog sa umagang ito
Kami ay nagpapasalamat sapagkat una't higit sa lahat, ikaw ang nagpala at nagbigay, nagtugon ng mga pangangailangan namin. Kaya gusto namin ipakita, Panginoon, ang aming mga pasasalamat na may kagalakan, ang aming pagtitiwala na patuloy ikaw ang siyang maggagabay at tutugon sa mga aming pangangailangan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng mga kalakip na ito ay magamit upang mapangasiwa sa pagtaguyod ng inyong ministeryo, and that your church would become useful and helpful not just to the members, but to the community and to the people who are being touched by it, O God. Ito po ang aming dalangin na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. And gusto ko lang pong i-welcome yung mga bisita natin. Ay, isang bisita lang pala. Actually, I don't want to call them visitors kasi gusto ko po ay hindi lang kayo maging bisita sa aming bahay pananambahan. Kung hindi po ay patuloy kayong lumago sa gawain ng ating Panginoon. Kapag tinawag ko po ang pangalan nyo, tumayo lamang po, ano? Si Sister Angelica Asierto. Nasaan po siya? Ayan, welcome po. Sige po, wag na po muna kayong umupo. Kayo lang ang tatawagin ko, isa lang kayo. Sige po, ipag-pray po natin si Sister Angelica. Father God, we thank you sa buhay po, Panginoon, ni Sister Angelica, Lord, na dinako niyo rito. Lord, patuloy po namin siyang inilalapit at Lord, alam po namin na Lord, na hindi lamang po siya pumunta rito to visit us, but to continue, Lord, serving you and to praise you at makilala ka pa niya palagi, Lord. Lord, gabayan niyo po siya sa kanyang patuloy na pag-serve sa inyo, Lord. And we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po, nakaupo na po kayo. Ayan po, pinag-aanyaya po natin, every Thursday po, meron tayong prayer meeting at 6 o'clock hanggang 7. So you can also watch online sa ating Facebook Live. At ang ating pong service, ang ating corporate service ay nag-start po. Meron po kasi tayong Sunday school at nakakalimutan nyo. It starts with 9 o'clock. Ano po? Then our service starts at 10 a.m. At kung gusto nyo pong magkaroon ng gawain sa inyong mga tahanan or kung saan man na gusto, even in the office, kindly approach one of the pastors. Ako po, pwedeng approach si Pastor Vicky, si Pastor Eric, si Pastor JB, at saka po si Pastor Romel, hindi si Guevara, Estafilio. Ayan. So, magandang araw po. Meron, may birthday pala. Hindi pala na-announce last week. September 3. Ayan. Si Brother Sao. Sa September po, si Brother Paul Matthew Perez, apo ni Ninang. September 12, si Tita Pao. September 12, si Brother Mar. Si Sister Kate, September 15. Si Brother Zion, September 18. Sister Chris, September 18. Sister Nelia sa September 18. Sister Allen Enriquez sa September 19. Si Brother Elias, ayan po, si Tatay Elias, September 22.
Si Lawrence. Yun po. Yung baisa natin sa 24. September 25, Sister Lovelyn. Sa September 27 po, Sister Jessa. September 27, si Cristina Llamares. At September 28, Mark Jester Carion. Walang pictures yung iba. Si Sister Sofia Ramirez sa 3, si Mark Anthony Castillo sa 10, si Brother Peter Ordonez, wala kang picture ano. So 14, and si Brother Joseph Enriquez sa 19. So ayan, happy birthday. Bago po lahat, yung September 18, upgraded. Dati kanta lang, ngayon may sayaw na. Sige po, awitan po natin yung mga birthday celebrant for the month of September. But before that, I would like to pray for them first. Gusto niyong dyan na lang kayo. Sige, pag-pray po natin yung mga birthday celebrant for the month of September. Father God, salamat Panginoon sa aming mga kapatid na magsa-celebrate, O Lord, ng kanilang mga kaarawan sa buwan ng September, O Lord. Lord, patuloy niyo po silang yakapin ng inyong pagmamahal at grasya, O Lord. At Lord, nilapit po namin sila sa inyo na sila po, Panginoon, ay patuloy na lumago sa kanilang mga gawaing spiritual na pag-serve sa inyo, Lord. Patuloy niyo po silang i-bless, O Lord God, at kalakasan ang ibigay niyo sa kanila. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa buhay nila, O Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So, alam ko po na sana ay excited na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ano po? Dahil sa umagang ito, it's been a privilege for us, lalo na po sa 15 estudyante na hindi naman po kami gagraduate pa dahil ano lang to isang subject lang po. For the past 5 months, medyo mahaba-habang panahon po yun ng pag-aaral, pagsusunog ng kilay. Pero alam po ninyo, ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa aming buhay. So, isang pribileyo po na ipakilala po sa atin ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Siya po ay nagtapos po ng Civil Engineering, Bachelor of Science in Civil Engineering, and became a licensed civil engineer and worked in engineering profession for the past 10 years. So, 10 taon lamang po yung iginugol po niya doon sa natapos po niyang profession, and afterwards probably nang tinawag na po siya ng Panginoon upang maglingkod sa full-time ministry. Ito po ay sa pagtuturo po ng mga Bible schools, ng mga estudyante. At hindi lamang po yun, alam ko po kasi before ay nagtanong din po ako sa isang pastor po na kasamahan po sa AJ, nangamusta na ang ating pong speaker ay nagtuturo po sa mga malalaking iglesia po sa Angeles City. So when we say na malalaking iglesia, ito po yung talagang established na mga gawain po sa Angeles City. So since
nagtapos din po siya ng kanyang biblical studies and pastoral ministries. Siya po ay nag-serve sa pastoral ministries and biblical teachings from 1989 to present on a full-time basis. Una ko po din siyang nakilala way back na nakasama din po siya ni Pastor Chito doon sa Bethesda Bible College. Ito po ay doon po sa Service Road ng Clark. At isa po sa naging estudyante po nila ay si Bing Soner po. So way back po yun, matagal-tagal na rin. So imagine, for the past 35 years na ginagawa po niya na magturo at talagang maging modelo when it comes to biblical and sound doctrine sa Biblia po. Let's welcome si Pastor Emil, kasama po ang kanyang wife, si Sister Dolor. At siguro po, alam ko, nakulang po itong binigay po niya. Let's welcome Pastor Emil, David, and to his wife, Sister Dolor. Thank you po. Thank you po. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at purihin ang ating dakilang Diyos na sumasalahat ng dako. Sa tuwing nagkakatipon ng kanyang mga anak kahit saan, siya po ay kasama natin na handa upang sa ganon tayo po ay kanyang pagpalain. Upang sa ganon tayo po ay higit pang makapagpatuloy sa dakilang mga panukala na kanyang pinasimulan para sa ating mga buhay. Malinaw po ba niyo akong naririnig? Okay, maraming salamat po. Ang buhay ng pananampalataya ay walang kaparis sa anumang bagay dito sa mundong ito. Palagi ang kong sinasabi sa lahat ng aking mga tinuturuan at sa aking mga pangangaral, ang isang bagay na nakatanim sa aking puso't kaisipan na sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo sa kapanahunan ngayon, sa kapanahon ng nagdaan at sa kapanahon ng panghinaharap hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, wala nang pinakamapalad pang tao kundi ang mga tunay na mananampalataya ng Diyos na kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa kabila po nito, ang mga mananampalataya kung minsan ay dumaranas ng mga pagkakataon na sila po ay parang napanghihinaan o parang kumisan ang ilan ay dumarating sa nasisiraan ng loob sa takbo ng kanilang mga pamumuhay. Ang buhay ng tao ay gumagana o umaandar sa pamamagitan ng mga bilang o numero. One of the great realities that we may not have noticed, human life operates with numbers. Hindi lang naman ito ang sangkap ng buhay ng tao. Pero dahil ito'y may kinalaman sa nais ko pong ipahayag sa umagang ito, ay binibigyan ko ng diin itong bagay na ito. Because numbers bring order to our lives and help us deal with many needs and issues of life. Lahat po ng mga bagay sa buhay natin ay merong mga bilang. Kanina po ay merong pagtukoy sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Ang ibig sabihin, may bilang yung kanilang mga taon na ginugol na. Lahat po ng mga ginagawa din natin na ibang mga bagay sa araw-araw ay may kinalaman sa bilang. Ang mga ginagawa po natin na mga pagkwenta ng iba't ibang mga bagay, gumagamit po tayo ng mga bilang. Sa pagninegosyo, sa pag-aaral, sa pangkaraniwang mga ginagawa natin sa ating mga pamumuhay. So life deals with numbers. Kaya nga lang kung minsan maging sa buhay Kristiyano, baka ang mga kaisipan natin at ang mga panahon ay maukol ng masyado sa mga bilang. We may get too preoccupied with numbers, even in our Christian life, that this may become hurdles rather than help in our proper progress in seeking God's greater goals for our lives, His intentions. Kaya kung minsan po ang mga tao ay nagsusuri, madalas tinitingnan nila ang kanilang kalagayan sa buhay at hindi maiwasan na maging bahagi ang pagbibilang sa kanilang kalagayan. Ang kanilang edad, ang kanilang mga natamuna, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga pananalapi,
ang kanilang mga kasangkapan. Ang gusto pa nilang makita at maranasan sa buhay. So today I will speak on this very important matter that has to do with numbers. Ang tawag ko po dito, beyond numbers, higit pa o lampas pa sa mga bilang, sa mga numero na ginagamit natin na pambilang. Or I would rather call it immeasurable. Today I will speak about what do Christians have beyond numbers. Ano ba ang taglay ng mga mananampalataya na higit pa sa bilang? Higit pa sa pwedeng gamitan ng mga numero. Kaya nga sinabi ko sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, ngayon, noon, pang hinaharap, wala nang pinakamapalad kundi tayong mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Because we have things that are immeasurable. We have things that cannot be numbered. And this will help us to keep going on and on toward that great goal of God for us without being preoccupied with numbers. Ito'y makakatulong sa atin upang tayo makapagpatuloy ng tuloy-tuloy na hindi tayo naaabala, hindi tayo nagkakaroon ng mga pagkapako o pag-uukol pansin ng masyado sa mga bilang. Although these are very important, we will continue to find importance and help in using numbers in our lives. Sangkap ito ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na dahil sasabihin ko na meron pang higit sa bilang na kailangang pag-ukulan ng pansin na hindi natin pahahalagaan ang mga bilang na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang bilang ay binigay ng Diyos sa tao upang magamit natin sa ating kapakinabangan. Maging nung una nga, nang lalangin ng Diyos, ang lahat ng bagay ay gumamit siya ng bilang. Sabi niya, may nilalang siya sa unang araw, sa ikalawang araw, ikatlo, ikapat, ikalima, ika-6 na araw. Gayon pa man, ang sabi kasi ng Panginoong Jesucristo sa isang bahagi ng kanyang kapahayagan sa kanyang mga alagad doon sa Juan 10 kabanata, talatang 10, na kabisadong-kabisado ng napakaraming mga tao, ang sabi niya, ako'y dumating upang sila'y magkaroon ng buhay at buhay na sagana o kasiyasiya. I have come that they may have life and have it to the full. But sad to say, most of the time, most often, when we talk of a life that is full, or sometimes the word used is in abundance, it is most often associated with numbers. Kapag pinag-uusapan natin yung dakilang kapahayagan at pangako ng Panginoong Jesucristo na siya'y dumating upang magkaloob ng buhay at buhay na sagana o kasiyasiya, mas madalas ang unang iniisip o pumapasok sa isip ng tao ay yung buhay na sagana at buhay na kasiyasiya ay nakaugnay palagi sa bilang. It could be so that part of that life has to do with numbers because everything in our lives has to do with numbers. Kahit po mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, may kaugnayan pa rin o nakaugnayan sa bilang ang ating mga buhay. And yet, sometimes this brings frustrations to so many, even Christians. Kapag inuukol natin ang ating mga pansin sa mga bilang, kung minsan nagkakaroon ng pagkasira ng loob, pagkalungkot, o pagkahapis sa mga tao, maging sa mga mananampalataya. The question comes in mind, why don't I have that much? Or why don't I have this much? Bakit wala akong ganito sukat ng bagay, ganitong sukat ng pananalapi, ganitong sukat ng kasangkapan? See? That is the question that comes in mind. Why don't I have this many? And that has to do with numbers. What could the word full or abundance mean that some may be missing out or do not realize? Yun po ang nais nating bigyan ng katugunan sa umagang ito. Ano ba yung bahagi noong sinabi ng Panginoong Hesus na sagana o kasiyasiya na maaring hindi nabibigyan o napapag-ukulan ng pansin ng mga marami dahil nakapako ang kanilang mga paningin doon sa mga bagay na nabibilang. We may not realize this. At ngayon ay babasa ako ng isang bahagi ng isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma kung saan ipinaliwanag niya ng napakabuti ang patungkol sa aral ng Panginoon patungkol sa kanyang pagliligtas. The letter of Paul to the Romans is the most comprehensive and detailed discussion
on the doctrine of salvation. Ang aral ng Panginoon patungkol sa kaligtasan. Babasahin ko yung unang 5 talata ng 5 kabanata ng sulat ni Apostol Pablo. I will just be reading a few verses, considering the entire letter, of course. Babasahin ko ito una sa kanyang pagkakasalin sa English, pagkatapos babasahin ko sa kanyang pagkakasalin sa Tagalog. Itong sinasabi sa New International Version ng Romans chapter 5 verses 1 to 5. Therefore, titigil po muna ako. Kapag nakita po niyo yung salitang therefore, ang ibig sabihin may pinanggalingan. You must ask yourself, why is therefore, therefore? Why is it therefore? Kaya nga, ang sabi niya, ang ibig sabihin may pinanggalingan na binanggit niya. Since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Napakaikli na bahagi, pero siksik at napakatimbang sa napakahalagang mga katotohanan na kailangan nating mapagwari ng mabuti. Of course, ang lahat ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Pero sapat sa umagang ito, nabigyan natin ng pansin itong maliit na bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo. Ito ang kanyang katumbas sa pagkakasalin sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Roma 5 kabanata, unang 5 talata, ang sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagandaang loob ng Diyos at gayoy nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Beyond numbers. We have more than numbers. Meron pa tayong higit pa sa mga bagay na nabibilang. Hindi tayo pinagkakaita ng Diyos ng mga bagay na maaring mabilang. Ngunit, higit na mahalaga na kung minsan na hindi nabibigyan pansin upang sa ganon, maging ganap at lubos ang ating mga kasiyahan at karanasan bilang mga mananampalataya, ay makita natin ang buhay Kristiyano ay higit pa sa bilang. It goes beyond numbers. What do I have beyond numbers? What do you and I have beyond numbers? Una, tingnan po natin ang batayan ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang 5 talata ng 5 kabanata ng sulat niya sa mga taga-Roma. What is the basis of Paul's presentation of these things that I call beyond numbers? Ang sabi niya, therefore, or since, kasi po ito'y nanggaling doon sa naunang binanggit niya. Dati po kasi ang Biblia wala namang pagkakahati-hati sa mga kabanata at sa mga talata. Ito yung mga modernong mga pantulong na lang na inilagay. Nang isulat po ito, hindi naman po isinulat na merong kabanata at mga talata kaagad. Ngunit ito'y pantulong sa atin upang sa ganon, sa ating pag-aaral ay madali po nating mabalikan at madali po nating mapag-aralan. Napakalaking biyaya at pantulong na naidagdag po ng mga dakilang tao na kumilalat naglingkod sa Diyos sa mga nagdaang panahon na ngayon ay pinakikinabangan natin. Kaya tuloy-tuloy po ang mga nakasulat dito. Babalikan ko yung ilang mga talata doon sa nagdaang kabanata. I will be reading from verse 18 to verse 25. Itong sinasabi ng chapter 4 bago dumating ang chapter 5. Ang sabi po niya dito, gumamit siya ng halimbawa ng pananampalataya
upang sa ganun makita natin at maihambing natin ang ating pananampalataya doon sa halimbawa. Sa isang dakilang tao sa nagdaang panahon na nagangalang Abraham na itinuturing ng mga Hudyo na ama ng kanilang pananampalataya. Dahil ang mga kauna-unang naging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na naging bahagi ng kanyang iglesia ay galing sa pagka-Hudyo. At ngayon ay inaabot ni Apostol Pablo hindi lang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga Hintil, yung hindi nanggaling sa lahi ng mga Hudyo. Pero itong sinabi niya dito, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. May pangako sa kanya ang Diyos, at tila baga yung pisikal na kalagayan niya at ang mga pangyayari ay salangsang o sagabal doon sa nakikitang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ngunit siya'y naniwala, ang ibig sabihin dito. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Hindi siya pinanghinaan sa kanyang pananalig at pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, kaya siya ay napalakas sa kanyang pananampalataya at siya ay nagbigay ng kalwalatian sa Diyos. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Dahil lubos ang kanyang paniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. This is why it was credited to Him as righteousness. Kaya nga ito'y itinuring sa kanya na katwiran. Yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay itinuring na katwiran ng Diyos. Ginawaran siya ng Diyos ng katwiran ng dahil doon. The words it was credited to Him were written not only for Him alone. Yung naisulat na yon sa nagdaan ay hindi lamang para sa Kanya, ang ibig sabihin, but also for us to whom God will credit righteousness. Para din sa atin nagagawaran ng katwiran ng Diyos. Sa kanilang kapanahunan, ang tinutukoy ay yung mga mananampalataya noon. At sa kapanahunan natin, ang tinutukoy, tayong mga mananampalataya sa kapanahunan natin ngayon. For us who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead, sa atin na nanampalataya, naniwala na si Jesucristo na ating Panginoon ay binuhay galing sa mga patay. He was delivered over death for our sins dahil siya'y namatay para sa ating mga kasalanan and was raised to life for our justification. At siya'y binuhay para sa ating pagpapawalang sala. Ito ang batayan ng sinabi ni Apostol Pablo na taglay ng mga mananampalataya noon at taglay natin na lampas pa o higit pa sa mga bagay na nabibilang. Beyond numbers. The basis of this is because we Christians have been justified already. Tayo pinawalang sala na. Ipinahayag na matuwid, hindi dahil sa ating sariling katwiran, kundi sa katwiran ng Panginoong Jesucristo na ating sinampalatayanan. Dahil naniwala tayo na namatay siya para sa ating mga kasalanan at siya'y nabuhay na maguli bilang tanda ng tagumpay niya sa pagkakasala. Kaya nga ang ibig sabihin ng pinawalang sala tayo at ipinahayag na matuwid, hindi na tayo napapailalim sa pagkakautang sa kasalanan at sa kaparusahan ng kasalanan na kamatayan at kaparusang walang hanggan. Ito'y nang dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And with our justification comes the promise and assurance of eternal life. At sa ating pagpapawalang sala ng Diyos ay kalakip ang pangako at katiyakan ng buhay na walang hanggan. And take note of this. Eternal life or eternity is beyond numbers. Ang walang hanggan ay hindi maaaring mabigyan ng bilang. Merong mga pagkakataon kung minsan dahil po sa pataas na yung edad ko, napapag-isip ako. At kung minsan isinasaalang-alang kung gaano pa kaya ang bilang ng taon na natitira sa akin bago matapos ang aking panahon dito sa mundong ito. Bakit? Kasi sa totoo, marami pang mga bagay ang gusto kong maranasan at patuloy na maranasan. Dahil napakarami ng mga magaganda at mabubuting karanasan na ipinagkaloob na ng Panginoon sa akin sa mundong ito. Gusto kong magpatuloy itong mga mabubuti at magagandang karanasan ito. At meron pang mga bagay na gusto kong magawa. Kaya nga napapag-isip ko,
gaano pa kaya karami ang mga taon na natitira o ibinibigay sa akin. Gayon pa man, sa biyaya ng Panginoon, natatanggap ko ang katotohanan na darating at darating ang pagkakataon na mauubusan ako ng mabibilang ng mga taon. Dahil nga, yun ang isang realidad at katotohanang ipinahayag na ng Diyos noon pa man. At ito'y ating nasasaksiyan at nakikita sa ating kapaligiran. Na alam natin, meron tayong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kahit hindi kakilala, na dumadaan na sa kanilang pagtatapos ng buhay at hindi nakasama dito. And yet, it is for me and for you and for us in exchange of something that is better. Pag pinag-usapan po yung buhay na walang hanggan, ito ay kapalit ng isang bagay na higit pa yung hindi nabibilang. Yung hindi pwedeng bigyan ng numero. Because eternal life is something that cannot be measured. Never. Ito po ang batayan ng sinabi ni Apostol Pablo. Ang katunayan ng mga mananampalataya ay darating at darating sa punto na sila ay magkakamit nitong pangako ng Diyos, binibigyang katiyakan yung buhay na walang hanggan, na hindi nabibilangin pa ng bilang. Napakarami po ng natutunan na nating pambilang. Nung ako po ay nag-aaral, dahil sa ang aking pinag-aralan na una ay patungkol sa mga numero, ay pinag-aralan namin kung ano ang mga matataas na bilang. Alam po natin ang ibig sabihin ng tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, million, 100 million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion, nonillion. Alam po nyo ang sabi ng mga mag-aaral ng mga bilang, merong silang inilagay na salita upang tukuyin ang hindi na kayang bilangin, sabi nila. Hindi na nga kayang bilangin, binigyan pa nila ng pangalan, Google. Okay. So, pagdating po doon sa walang hanggan, walang bilang. Kung gagamitin natin ang ating unawa sa bilang ngayon, yung pong perspektibo natin sa bilang, pagdating sa walang hanggan, ang 100 taon na hindi matatapos, ang 1,000 taon na hindi matatapos, ang 1,000,000 taon na hindi matatapos, ang 1,000,000,000 taon na hindi matatapos, trilyon, quadrilyon, quintilyon, Google, hindi po matatapos, walang katapusan. Tuloy-tuloy po yun. So with this promise and assurance, what do we have that will keep us going? Ano po yung taglay natin? Those things that are beyond number. Because we're looking forward to something that is beyond number, numberless, immeasurable. Kung minsan ang hirap pong isipin dahil wala pa tayo doon. It remains a mystery for us. Ang sabi po dito, babalikan ko, therefore, sa verse 1 ng Romans chapter 5, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito po yung una. Ang kauna-unang bagay na taglay natin ngayon, na higit pa sa anumang bagay na nabibilang, ito ang tinatawag pong mga tunay nating kayamanan. Pantay-pantay na meron tayong kayamanan at hindi pinagkakaitan nitong mga bagay na ito na hindi nabibilang. Sa mundong ito, mayroong mga bagay na maaaring nasa sa isa at wala doon sa isa, nasa sa iba, wala doon sa iba. Ang kauna-una ang sinabi dito, we have been justified through faith. Faith, pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo kahit kailan ay hindi nabibigyan ng katumbas na numero o bilang. Faith is not measured by numbers. It cannot be measured by numbers. Although we talk about growing in faith, increase in faith, but there is no number that ever is assigned to faith. It is not based on how much or how many good things that we have done or accomplished in this life, or what we have attained or accumulated, though these things may be all important. Ang pananampalataya kasi ay hindi nasasalig sa mga bagay na nabibilang. Kung gaano karami ang ating nagawa na kabutihan at mga dakilang bagay na naipon, sa kabila ng maaring ang marami dito ay napakahalagang mga bagay.
Why? Because faith is about Jesus Christ. Ang pananampalataya patungkol kay Kristo Jesus, who He is and what He has done and what He is now doing. Nakabatay sa kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at kung ano ang ginagawa niya ngayon para sa atin. Siya ang Diyos na nagkatawang tao upang sa ganon, ipagkaloob ang kanyang buhay bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Siya'y nabuhay na magulit sa ating pananampalataya. Siya ang gumawad sa atin ng pagpapawalang sala at ng buhay na walang hanggan. At ngayon ay nagpapatuloy sa kanyang ginagawa para sa atin bilang tagapamagitan natin na nandoon sa kanan ng dakilang Diyos Ama. God does not require 1 kilogram of faith from us or 1 ton of faith from us to give us eternal life. Hindi humihingi ng 1 kilo na pananampalatayang Diyos sa atin, hindi siya humihingi ng 1 toneladang pananampalataya sa atin para ipagkaloob niya yung buhay na walang hanggan. Na noon pa man ay gusto naman niyang ipagkaloob sa atin. What does He look for? Just faith. Simply faith. Pananampalataya. Lubos na paniniwala, pagtitiwala at pagtanggap kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at paniniwala sa kanyang mga pangako. For by grace are you saved through faith, sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Not of yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one may boast. Nang dahil sa pananampalataya, sa kagandaang loob ng Diyos, kayo'y nangaligtas. Hindi nang dahil sa inyong mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos, hindi ng inyong mga gawa. Upang sa ganon, walang sino man ang makapagmalaki o makapagyabang. The weight of what Jesus did is immeasurable, beyond numbers. Ang timbang at halaga ng ginawa ng Panginoong Jesucristo ay hindi maaaring sukatin. Lampas pa sa anumang bilang na maaaring imbentuhin ng tao. He died for our sins, all of them. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Lahat-lahat ng ating mga kasalanan. Kahit tayo, hindi man siguro natin kayang bilangin ang ating mga kasalanan. At namatay siya para sa kasalanan ng sangkatauhan. Lahat ng tao na kanyang nilalang. Hindi naman natin siguro kayang bilangin ang lahat ng naging tao mula sa pasimula at magiging tao hanggang doon sa katapusan ng kasaysayan. Pero ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay mabisa para magkaloob ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng kapanahunan, kung kanilang tatanggapin ito. This is what we have beyond number. Faith. Walang kapares at walang katumbas. Hindi po pa kayang bayaran ng kahit anong halaga ng salapi o uri ng ari-arian. But even this faith produces more of things that are beyond numbers. Ulitin kong sinabi sa chapter 5, verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano yung kasunod? Peace with God. Kapayapaan o pakikipagpayapa sa Diyos o pakikipagkasundo sa Diyos. Peace can never be measured by numbers. Hindi naman po pwedeng pumunta sa tindahan. Sasabihin mo, pwede bang pabili ng 10 pisong kapayapaan? No? Hindi po pwede. Hindi ka pwedeng pumunta ng 7-Eleven. Sabihin, gusto ko 100 pisong kapayapaan. O sa SM, 1,000 pisong kapayapaan. Iki-credit card ko na lang. But more than that, it is peace with God. Pakikipagpayapa sa Diyos. It is about being right with God and being reconciled with Him through Jesus Christ. Ito'y patungkol sa pagiging tama o wasto sa kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. There is nothing compared to knowing that we are no longer God's enemies, but we are now His children. Walang kapares.
Kasi alam po ninyo yung sinabi dito. Bago po tayo naging mananampalataya, anong ating kalagayan at katayuan? Some people may not really realize how so blessed we are. Ito pong sinasabi dito rin sa kabanatang ito, sa 10 talata at sa mga susunod. Ang sabi po dito, chapter 5 pa rin ng Romans, for if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Ito po yung dating kalagayan natin. Nakakalungkot po, hindi man napapagwari ng higit na karamihan ng mga tao sa mundong ito, ang katayuan nila at kalagayan nila ay kaaway ng Diyos. Hindi po nakikipag-away ang Diyos. Ang ibig sabihin, sa kanilang pagtanggi, sa hain ng Diyos, inaaway nila ang Diyos. Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nakatanggap tayo ng pakikipagkasundo. Walang kapares po ang malaman at matiyak na tayo ngayon ay hindi nakaaway ng Diyos, kundi tayo ay mga anak ng Diyos. For as many as received Him, gave He the right to be called children of God. Yun po ang sabi sa John chapter 1, verse 12. We need not fear. Hindi na tayo kailangang mamuhay sa pagkatakot because we are no longer under condemnation. Bakit? Ang hindi mananampalataya, ang likas na kalagayan, ay nasa ilalim ng kahatulan tungo sa kaparusahan. Kaya dito rin sa aklat na ito, sa 8 kabanata, 1 talata, ay sinabi ni Apostol Pablo, kaya nga, sa atin na kay Kristo ay wala na tayo sa kahatulan. There is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. How fearful it is to be in the hands of an angry God, ang sabi po ng isang propeta. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anong mapapala ng tao, mapasa kanya man ang buong mundo, mapahamak naman ang kaluluwa nito. We now have peace with God. And peace with God is immeasurable because it goes beyond freedom from condemnation and to freedom from all other anxieties in life. Hindi masusukat ito sa bilang. Isang napakadakilang biyaya at kayamanan. Dahil higit pa doon sa kalayaan, sa kahatulan at kaparusahan ng kasalanan, ito ay nagbibigay ng kalayaan sa mga alalahanin at mga pasanin sa buhay na natural at likas nating pinagdaraanan. Kaya nga, anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagpapalakas loob sa mga sinulatan niya sa mga taga-Pilipos? In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, what did he say? Which is known to many of us. Ang sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything, with thanksgiving, present your petitions to God. At anong sabi niya? And the peace of God that transcends all understanding shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag kayong mabalisa, magulumihanan, mabagabag sa anumang bagay. Ngunit sa lahat ng bagay, may pagpapasalamat, ihain ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos, ang di sukat maunawang kapayapaan ng Diyos, ang maghahari sa inyong puso't kaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Beyond numbers, we have all of this. Faith and peace. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus bago siya lumisan sa kanyang mga lagat, in John chapter 16 verse 33, sabi niya, I have told you all of these things so that in me you will find peace. In this world you will have troubles. Cheer up, be of courage. I have overcome this world. Hindi kayang sukatin ng anumang salapi o kasangkapan o anumang mamahaling bagay ang taglay nating kayamanan. We have faith, we have peace, beyond numbers, beyond measure. And, ang sabi dito, uulitin ko, chapter 5, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,
through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. At sa pamamagitan nito, nagkaroon tayo ng pinto o daraanan tungo sa Kanya upang matamo ang Kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng ating ngayoy tinatayuan. Aside from faith, aside from peace, we have access to God's grace. Meron tayong daanan o pinto tungo sa kagandahang loob ng Diyos. Dati wala. Nakakalungkot po, maraming mga tao, nananalain sila ng Ama namin. I think most of them sincere. But sometimes, there is such a thing as sincerely wrong. They think that they are God's children. They have not yet come to the point of receiving Jesus Christ as Lord and Savior, and yet they call God the Father. Maganda siguro yung nasa nila. We do hope and pray na makarating sila sa kalagayan ngayon. And I do hope and pray na nakarating na tayo. May katiyakan tayo na tayo mga anak ng Diyos. At alam natin kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Hindi ng ating mga sarili, kundi yung ginawa ni Kristo na ating tinanggap. It is a free gift. But now we have access to God's grace because we have been justified. Dahil banal ang Diyos, hindi maaaring makadulog sa Kanyang presensya ang anumang may karumihan. At kailangan ang isang tagapamagitan upang sa ganon makarating doon. Ngunit ngayon ay taglay natin ang tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesucristo. And take note of this. Our access is unlimited. Kaya nga it is beyond numbers. Walang sukat ng bilang. Marami po dito kasi sa panahon ngayon may sukat ng bilang eh. Sabi, i-offer ka. Sabi niya, kaya nga lang, sabi niya, claim it. It is only valid up to December 31, 2024. Paglampas ng December 31, 2024, invalid na po siya. Yung pong mahilig sa unli, ito po yung, we have unlimited access to God. Meron nga po, pag i-offer ka, sabi niya, one entry or ticket for every 1,000 peso purchase. May limit palagi. Lahat, ang gaganda ng mga offer, ano po? Nagpapasalamat tayo sa mga special offer. Pero, hindi kayang ibigay yung offer na walang bilang. Palaging may bilang, may sukat, may hangganan. But when we talk of God's grace and access to God's grace, it is always unlimited. We can come as many times as we need and as many times as we want. Anywhere, anytime. Whether we are alone or we are with other people. Ito po ang biyaya. Binuksan na sa atin ang landas o ang pinto tungo doon sa pagpapaabot sa Diyos. Walang sukat, walang limitasyon. More than the access, we have the grace of God itself. Liban pa doon sa pinto, papunta doon sa kagandahang loob. Kuminsan po kasi, meron din namang access. Pagdating mo doon sa loob, wala naman yung grace. It is not only the access to God's grace, but God's grace itself that we have. Because it is by grace we have been saved. And because we are saved, we have access to His abounding grace, unlimited grace, grace beyond numbers. Ang ibig sabihin ng kagandahang loob ay ang kabutihan ng Diyos na hindi natin kayang bayaran at hindi natin deserve, pero ipinagkakaloob pa rin sa atin ng Diyos. He never runs out of grace. Hindi siya nauubusan ng kagandahang loob. Kaya ang tawag sa Kanya, He is the gracious God. But imagine, some people look for a lot of grace for whatever reason. Hindi naman po minamasama ng Diyos. But God is wise. He knows what to do, actually. But sometimes we fail to realize the everyday common grace that we receive and experience from God, which we do not even notice.
and we are not even aware of. Madalas po, mananampalataya man o hindi, higit sa lahat tayong mga mananampalataya dapat nakakaunawan, nakakapagwari o nakakapagtanto nito. Ang pang-araw-araw na pangkaraniwang biyaya o kagandaang loob na ating nararanasan at natatanggap ng tuloy-tuloy na hindi man napag-uukulan ng pansin, kung minsan hindi man natin naipagpapasalamat. Ang sikat ng araw, sa bawat pagbukas ng isang bagong araw, taglay ang liwanag, taglay ang init na kailangan natin. Ang patak ng ulan na siyang nagtataguyod sa ating mga iniinom at sa ating mga halaman at puno na nagbubunga. Ang pagtulog natin sa bawat gabi, nilagay na sangkap ng Diyos upang maramdaman natin ang pangangailangan ng ating mga pangangatawan na pagkatapos ng maghapong kapagalan at maraming gawain, tayo po ay humimlay upang sa ganon magkaroon tayo ng kapahingahan at pagpapanibagong kalakasan para sa susunod na kinabukasan. These are God's common grace. Ang hangin na ating nilalanghap, alam po ng iba, kapag nagkakaroon po sila ng diferensya sa makina ng kanilang mga katawan kung gaano po kahirap, kung minsan ang lumanghap, nandiyan na nga yung hangin, hindi mo pa malanghap dahil yung baga mo ay di sapat ang kakayanan. There are people who are diseased. They have illnesses and they have difficulty breathing. And yet we, who are living on a day-to-day basis without such illnesses, sometimes do not even notice the air that we breathe. Kung minsan, hindi man natin maipagpasalamat sa Diyos na humihinga pa tayo. Libre po yan. We cannot even produce one small bottle of air to breathe. We cannot even produce one small bottle of water. Hindi tayo makagawa niyan. Hinahango lang ng mga water district. Para sa ganon, bayaran natin yung water district, ipadala sa atin ng mas malinis, dadaloy sa ating mga gripo at ating magagamit sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pampaligo, pang-inom, pangluto. A lot of people do not even realize God's common grace. Huwag nawa na tayong mga mananampalataya hindi mapansin itong 8 sukat na biyaya ng Diyos na ito. Karagdagan pa dito, ang napakarami pang iba't ibang uri ng biyaya ng Diyos. This doesn't mean that just because we have these immeasurable blessings and treasures that cannot be numbered, that we will get everything that we want. Hindi po ibig sabihin na makukuha natin ang lahat ng ating gusto dahil tayo ay mga anak ng Diyos. What does it mean? It means that whatever the form of grace God gives us is always sufficient for us. Si Apostol Pablo, lumapit siya sa Diyos. Naunawa niya, unlimited access. Sabi, 3 beses. Humingi siya ng unang beses, walang nangyari. Humingi siya ng pangalawang beses, walang nangyari. Humingi siya ng pangatlong beses. Sinagot siya ng Panginoon. Alisin po ninyo itong pasakit at pahirap sa aking katawan, ang sabi niya. Nakakaabala sa kanya. Maganda ang kanyang layunin, maganda ang kanyang inihiling. Anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Paul went to God again and again. He was not prevented or turned away. And he received God's grace. Kaya nga po ito'y sinasabi ko para hindi tayo manghinawa, hindi tayo malungkot, masiraan ng loob, makapagpatuloy tayo. Dahil kung minsan nga napapako tayo sa mga bagay na nabibilang. Pahalagahan po natin yung mga bagay na nabibilang. Pero meron pang higit na mas mahalaga kaysa mga bagay na nabibilang. Some look at their bank accounts. Nagbukas sila ng kanilang mga bank account 10 years ago sa halagang 10,000 piso. Tiningnan nila ngayon, 10,000 piso. Anong
nangyari? 10 taon na yung nagdaan. 10,000 piso pa rin. Nanghihinawa akong minsan. Nangupahan sila. 10 taon na ang lumilipas. Ngayon, sinisingil na naman sila. Nangungupahan pa rin. 10 taon na. Akala ko ba, sasabihin ng sagana. Oo, sagana. They may have forgotten. When they opened the bank account 10 years ago with 10,000 and they now have 10,000, 10 years has passed by. Kumain sila, uminom sila, nakapagtrabaho sila, nakapagpaaral ng mga anak, nakagawa ng napakaraming mga bagay. Even though the bank account has the same amount when they started, they have received grace after grace after grace after grace, day after day after day after day. Lest we forget. Nangungupahan ngayon dahil 10 taon nang nangungupahan. Sumasama ang loob kung minsan. Nasaan, Panginoon, yung bahay? Nasaan, Panginoon, yung sarili kong ganito o sariling ganyan? They have forgotten. It has been 10 years that God has sustained them. Day after day after day after day. Grace after grace after grace after grace. Kamangha-mangha po na inabot tayo ng ating kalagayan na kagaya nito. I can only look back and never cease to be amazed of how God has sustained us. We have great treasures beyond numbers. We have faith. We have peace with God. We have access to His grace. And we have grace. At anong sabi dito? Ang sabi dito, uulitin ko. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. What do we have aside from faith? Aside from peace, aside from grace and access to grace, we have hope of the glory of God. Ang di nagmamaliw na pag-asa na tayo ay makabahagi sa kalwalatian ng Diyos. Merong kasabihan, hope springs eternal. Hope is like a stream of water flowing continuously. Parang ito ay isang ilog o batis na tuloy-tuloy ang pagdaloy. Hope is inseparable. It is inseparable with faith. It is a part of or aspect of faith that is immeasurable. Ano yan? It keeps us letting us know that the best is yet to come. Ito ang nagpapanatili na malaman natin na meron pang higit na mas mabuti na darating pa. Kaya nga, ito yung paglalarawan doon sa sulat sa mga taga-Hebreo. I would read that verse from Hebrews chapter 11. Ang sabi niya, now faith is being sure of what we hope for. Ang katiyakan sa ating inaasahan. And certain of what we do not see. At ang kasiguraduhan sa hindi natin nakikita. Ano yung pinag-uusapan dito? Not some things that we just hope for, but some things that were promised to us. Kasi po, iba yung umaasa. At iba yung may katiyakan sa inaasahan. May kasabihin, I hope so, umaasa ako. Pero ito po, this hope is, I'm sure so. Tiyak ako. Christians will not run out of hope from God because of His promises and His promise. Sometimes we look at the small promises, but we fail to see the greater and bigger promise. Ano yan? To see His glory and to share with that glory. Ang makita ang kanyang lubos na kalwalatian
at ang makabahagi sa kalwalatiang yon. Yun ang inasam ni Moises, Panginoon, ipakita niyo po sa akin ang aking kalwalatian, ang inyong kalwalatian. Sabi ng Diyos, hindi mo maaaring makita ang kalwalatian ko na ikaw ay mabubuhay. Pero pinagbigyan ng Diyos. Dinala siya doon sa may bitak doon sa kabundukan, kung saan dadaan ako at tatakpang kita at makikita mo ang bahagi ng aking kalwalatian, ang sabi niya. Para matiyak niya na darating ang panahon, makakaabot siya sa masasaksiyan niya ng lubusan at makakasama ng pangwalang hanggan ang malwalhating Diyos at ang kanyang kalwalatian. That is exactly the same thing that is similar to what happened to three of the apostles of the Lord Jesus Christ. Si Peter, si James, at saka si John doon sa tinatawag na transfiguration. When the Lord Jesus Christ changed in His likeness for a short while, and they were so amazed, something that they have never seen before, and probably would never see again in this life, but they will see its fullness beyond. Kaya nga ang sabi ni Pedro, maganda po siguro, hindi na tayo aalis dito. Magtatayo po kami ng tolda dahil ipinamalas din sa kanila ang pagdating doon ni Elias at ni Moises upang makasama ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa nila nasaksiyan ang kalubusan ng kalwalatian ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ipagsasabi hanggang hindi dumating ang aking muling pagkabuhay. And this is our assurance. There will come a time beyond what we can consider or conceive as glorious here on earth. Ang dami kasing mga bagay na masasabi natin glorious. Makakita ng mga kamanghamanghang mga tanawin. Ay halos ayaw ko nang umuwi. Sabi ng iba, ang ganda dito. Kaya bumalik-balik tayo. We haven't seen anything yet that is comparable to what is awaiting for us. Kaya nga, kalakip nito, ano ang sabi? Ang sabi dito, babalikan ko ang Romans chapter 5. Karagdagan dun sa pag-asa na makita at makabahagi dun sa kalwalatian ng Diyos. Sabi niya dito, and we rejoice in the hope of the glory of God. Sa verse 2. Pagdating ng verse 3, not only so, hindi lang yan, but we also rejoice in our sufferings. Nang dahil dito, nagagalak pa rin kami sa aming mga pamimighati. Because we know that sufferings produces perseverance. Nakapagbubunga ito ng pagtitiyaga na may pagpapatuloy. Perseverance, character, ang pagtatyaga na may pagpapatuloy, nakakapagdulot ng mabuting buhay o mabuting asal. Character produces hope. Balik siya sa hope. Mabuting asal at mabuting uri ng buhay ay nagbubunga ng pag-asa. It is a wonderful cycle from hope to joy. Because of hope, we even rejoice in our sufferings. This is immeasurable, ang kagalakan, kahit na merong kapighatian. Mananampalataya lang ang merong uri ng biyaya na kagaya nito. Sasabihin ng iba, para sirain yung mga ulo. Meron ng kapighatian, sasabihin nyo, magagalak pa kayo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Nung siya ay nakabilanggo, hindi man siya tiyak kung mabubuhay pa siya o hindi sa Philippians. Kaya nga sinabi niya sa verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Mamatay man ako, sabi niya. Pero nang sabi niya sa mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Now I will say it again, rejoice. Magalak kayo sa Panginoon. Uulitin ko ngayon, magalak kayo. Even though in the face of sufferings. Why? Kasi itong sinabi ni Apostol Pablo doon sa 8 kabanata ng kanyang sulat. Aside from the fact na kahit anong ating kalagayan, ang master ng marami, yung Romans 8:28. At totoo po yun. Ano yan? For we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Dahil alam natin, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa sa ikabubuti ng kanyang ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang tinawag niya ayon sa Kanyang mga layunin. Because God always does something for our good, regardless of our situation and condition.
And He is wise enough to know what to do. Pero merong isang bagay na hindi napapansin ng iba. Master ng iba yung Romans 8:28. Gusto ko pong masterin ninyo ang Romans 8:18. Anong sabi po sa Romans chapter 8 verse 18? Ito pong sinabi niya. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Itinuturing ko na ang ating pangkasalukuyang pamimigati ay hindi may hahambing doon sa kalwalatiang naghihintay sa atin. Dahil ang kapigatian ay panandalian, yung kalwalatian, pang walang hanggan. There is joy, and this is immeasurable. It is beyond numbers. And finally, ang sabi po sa pagbabalik natin sa Romans chapter 5, and hope does not disappoint us. Hindi tayo bibiguin ng pag-asang ito. Ng pag-asa na nakapagbibigay din ng kagalakan. Because God has poured out His love into our hearts. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay Kanyang itinanim sa ating mga puso by the Holy Spirit whom He has given us. Sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkalob niya sa atin. And the greatest of all the blessings, immeasurable blessings, is love. God's love. Walang sukat na pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masusukat. Ito ang pinagmumulan o pinag-uugatan ng pananampalataya, ng kapayapaan, ng kagandahang loob, ng pag-asa, ng kalwalatian, ng kagalakan, at lahat ng uri ng biyaya at pagpapala. We have God's love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God's love is immeasurable because it is eternal, walang hanggan. And it is sufficient, sapat. At ang pinakadakilang kapahayagan ng Kanyang pag-ibig ay ang pananahan sa atin ng Kanyang Espiritu Santo, na nagbibigay sa atin ng katiyakan, na nagsasabi sa atin, nagpapaalala sa atin, ng dakilang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Because He is in us. He is with us. I will never leave you, and I will never forsake you. Brothers and sisters, we need not be preoccupied with so much numbers. They're important. But there are greater things beyond numbers. Nawa, itago natin sa ating mga puso at maging sangkap ng ating mga kaisipan at ang ating mga pamumuhay. Na tayo, sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, nabuhay sa nagdaan na wala na at mabubuhay sa panginaharap, kapag wala na tayo, hanggang sa katapusan ng kapanahunan, ang pinakamapalad ay tayong mga Kristiyano. Nang dahil dito, maaari tayong magpatuloy. Nawa, ang ating mga pananampalataya kahit hindi nasusukat, umunlad pa. Ang ating mga kapayapaan ay magpatuloy. Ang saganang biyaya ng Diyos ang ating maranasan. Ang pag-asa natin ay di magmaliw. Ang ating kagalakan ay manatili. At ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating mga puso at ating mga kaisipan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Sapat at higit pa sa anumang aming maaring maisip at nasain, ang lahat ng ngayon ay taglay namin bilang iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Di namin kayang lubos maisip na taglay namin ang mga ito. Gayong hindi naman kami karapat-dapat at wala naman kaming ginawa para maging karapat-dapat, O Diyos. Lahat ay dahil lang sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, O Diyos. Salamat po. Salamat sa taglay naming buhay at sa lahat ng nakaugnay sa buhay na ito. O Diyos, patuloy nawa na habang ang aming mga puso at kaisipan ay nakaukol sa iyo at sa paglakad ayon sa iyong mga kalooban, O Diyos, patuloy namin itong maranasan. Patuloy na umunlad ang aming pagkaunawa at ang aming mga
pagpapasalamat sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa lahat ng taglay namin ngayon. Sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo na sa amin at mga ipagkakaloob pa sa mga panginarap. Ngunit higit sa lahat, salamat po sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na darating ang panahon, makakasama ka namin ng puspos ng kaligayahan at kalwalatian na hindi na matatapos kailanman. Salamat po, Diyos. Papuri, parangal at pagsamba ang nais naming ipagkaloob sa iyo ngayon at sa habang panahon. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos.